Nung pagharap niya, kilalang kilala ko ang taong ito. Just story, kabarangay lang pala namin. Bigla ako nakaramdam ng hiya at gusto ko nang umuwi. Pero pinigilan ako at pwede ba daw kami mag-usap kahit saglit. Sa totoo lang, may kaya sila sa buhay at kami, simple lang yung pamumuhay namin. Kaya parang dun pa lang ay gusto ko nang tumakbo pa uwi. Pinagbigyan ko si Angelo sa kanyang request na mag-usap kami kahit saglit. Humingi siya ng sorry dahil daw hindi niya pinaalam na kabarangay lang pala kami. At sorry daw kasi dinaan niya pa sa pagkipag-text meet para lang makilala ako. At kahit pwede naman sa personal. Tinanong ko siya kung pinagtripan niya lang ba ako. Pero sagot niya ay di daw. Sadyang gusto rin niya ako makilala ng gusto. Pinagtapat niya na gusto niya raw ako noon pa. Pero nahihiya lang siyang lumapit at sabihin sa akin yung nararamdaman niya. Kaya raw, dinaan niya na lang sa pagkipag-text mate sa akin hanggat umabot kami sa ganito. Just story, gusto niyang mangligaw sa akin at tinanong niya kung may pag-asa ba daw. Sa isip ko, mayaman sila, mahirap kami. Mukhang malabo yung ganito at di kami bagay. Dahil baka sasabihin ng iba na pera lang ang habol ko sa pamilya nila. Just story, aaminin ko na magaan yung loob ko sa kanya. At parang may nararamdaman na rin ako noon pa. Noong ka-textmate pa lang kami. Pero di ko siya sinagot. Sabi ko na lang na di kami bagay. Sa estado pa lang ng pamumuhay sobrang layo na namin. Saad ko, pasyensya na. At sadyang kaibigan lang ang pwede kong ibigay sa'yo. At walang nagawa si Angelo at sabi niya na lang na magbago yung isip ko ay mag-text lang ako sa kanya. Nagyaya siyang kumain pero tumanggi ako. Pretending na busog pa kahit gutom na rin. Nag-offer din siya na ihatid ako sa bahay pero tinanggihan ko. At nagkanya-kanya na kami ng alis. Just story, simula noon ay di na ako nakatanggap pa ng message mula sa kanya. At di ko na rin siya nakita sa lugar namin. Saan na kaya si Angelo? Kumusta na kaya siya? Pagkalipas lang ng ilang buwan, ay di ko pa rin siya nakita. Hanggat isang araw, habang naglalakad ako pauwi sa amin, ay di ko inaasahan na magkatagpo ulit yung landas naming dalawa. Pero sa pagkakataong ito, ay may kasama na siyang babae. At just story, buntis yung babae. Nung nakita ko sa Angelo na may kasamang babae, di ko alam kung bakit ako nasasaktan. At ito naman yung gusto kong mangyari. At nung malapit na kami sa isa't isa, ay tumingin ako sa kanila. At tumingin din sila sa akin at ngumiti. Just story, kahit masakit sa dibdib, ay nilabanan ko at ngumiti rin ako. At nung lumampas na kami sa isa't isa, ay tinawag ni Angelo yung pangalan ko. Sabi niya, kumusta? Sagot ko naman ay okay lang. Pinakilala niya sa akin yung kasama niya bilang ate. At sabi nung ate na ako ba daw yung girl na naikwento sa kanya ng kapatid niya. Just story, nung pagkadinig ko na kapatid niya lang pala, ay biglang gumaan yung dibdib ko. Hiningi ni Angelo yung phone number ko dahil nawala daw yung phone niya
At sabi ng kanyang ate na ibigay ko na raw. Kasi hanggang ngayon ay single pa daw yung kapatid niya. Just story again, bumalik na naman kami sa text at calls. At sa pagkakataong ito, parang ayaw ko nang palampasin pa. Kung mangligaw man siya, ay sasagutin ko na. Di nga ako nagkamali at nangligaw siya ulit sa akin. At kagaya nga ng sabi ko, ay sinagot ko na siya. Dahil baka maagaw pa ng iba. Just story, isang araw noon ay sinama ako ni Angelo sa kanilang bahay para ipakilala doon sa family niya. Nung una ay kabado ako. Pero nung andun na kami, ay mali pala ako sa akala ko. Mabait pala yung family ni Angelo at welcome ako. Di ko alam kung tama ba nung pinasok ko o basta't ang alam ko lang ay mahal ko siya. Just story, di ko inaakala na yung takot ko noon ay napalitan ng saya. Dahil after 7 months na pag-iibigan namin, ay kasala na pala ang kasunod. Sinong mag-aakala sa TixMate nagsimula? At ngayon, may 3 anak na kami. Mabait na asawa at masayang pamilya. Thank you so much sa paghatag o gigayon sa akong kaagi sa kinabuhi. Ann.